seryoso, magpapadala sila ng blatter sa munisipyo, magpapablacklist sila sa government offices dahil lang sa mga hindi nabayaran ng late payment dito sa mga ula na to. Seryoso kayo? No? Hindi ako makapaniwala na kayo nga mga ula, madalas kayo gumagamit ng mga abogado. Nalihitimo, gagamit kayo ng pangalan, ng picture ng isang abogado. Tapos di naman kayo magpapail ng formal complaint sa mga kliyente ninyo na maayos. Pwede naman kayo magsampa ng kaso sa kanila kung gugustuhin nyo. Hi po, Sir Johnny. May ula po ako. Delayed payments na nga. May nagpadala ng email from Justin de la Vega Law Office daw, saying nag-send na daw sila ng name ko sa municipality namin for blatter and blacklisting to all government offices. Meron po ba ganun from OLA? Ayun, bago lahat mga kadyan, inaanyayahan ko po kayo, tangkilikin ko po sana yung aking mga accounts sa iba't iba mga social media, yung aking Facebook, TikTok at YouTube. Sana tangkilikin niyo po ninyo kung gusto niyo mag-itong klase ng mga usapin tungkol sa mga problema niyo at suliranin dito sa mga online lending apps. So yun, sagutin natin to. No? Pero, ito kasi yan mostly, ang ginagamit talaga ng mga OLA mga legit na mga abogado, mga tunay na abogado. Ginagamit nila yan na ipo-forward sa atin sa mga email, sa mga text. Minsan may pa nga, di ba, yung isisend sa atin na law office katulad nga na nagpapile daw sila. Tapos doon yung magpapile daw nung reklamo sa inyo sa law office doon sa munisipyo. Kalukuhang malaki. Bugok, sabi nga ni Boss Ray. Di ba? Ito kasi yung mostly ginagamit lang mga law office na yan. Marami ako na kukuhang informasyon ng mga kung saan-saan ng mga opisina, kung saan mga office ginagamit nila. Meron pa nga dyan yung meron nga pang guys wala lang sa isip ko kasi kilala rin siya ng office ginamit din siya. Tapos itong recently lang may mga abogado na nagpupusta talaga na ginagamit talaga yung pangalan nila ng mga OLA para gawing panakot at sasampahan ka ng mga kung ano ng mga kaso dun sa demand letter puno na pinapadala sa email at sa text. Kasi yung demand letter na sinasabi kailangan po yan bago kayo mag-file ng civil case. Kasi kung sinasabi nito mga ibugok na OLA na yan, ng mga kulukoy na yan, na nagtampa sila ng blatter sa munisipyo, which is hindi yan totoo. Okay naman, huwag kayo naniniwala sa mga ganyan agad-agad. Paano magpapablatter yung mga yan? Hindi nga lumalabas sa mga lungga nila yan. Hindi nga naniningil yan na harap-harapan. Puro pananakot, pakaharas lang alam ng mga yan. Yung munisipyo ninyo, kung ayaw nyo maniwala sa akin, punta kayo ron. Hindi nyo, kung medyo may doubt kayo sa mga sinasabi ko, punta kayo sa munisipyo nyo kasi kayo mismo makakasagot niyan kung totoo may blatter sa inyo. Pero I doubt. Hindi nila gagawin na pupunta sa munisipyo, hihingi ng tulong sa mga law office. Kasi sila nga maraming kaso. Ang dami mga pwedeng ikaso. Katulad niya, gumamit ng isang law office na baka hindi naman talaga nila nilapitan o hiningian ng konsultasyon para mag-file ng complaint, para mag-file ng civil case doon sa utang. Kasi alam naman kayo, totoo lang. Alam naman kayo na walang nakukulong sa utang. Kaya nga hindi sila nagpa-file ng complaint sa atin sa mga civil case. Kasi nga, once na nagpunta ka sa munisipyo, sa RTC, sa Metropolitan Trial Court, sa Municipal Trial Court, no? Ang daming kailangan proseso. Nakalimutan ko nga magtanong kay Boss Rito ko kasi alam ko magpapal. Kasi siya lending collector na. Pero hindi namin napag-usapan dito yun, hinabili siya. Pero alam ko talaga maraming kailangan hanapin, like the demand letter na yung sinasabi, kailangan may tatlong demand letter na kapag hindi tumugon yung kliyente ay pwede nang iakyat sa korte. Pwede na sila mag-file na civil case dyan sa mga borrowers na hindi nakabayad. And then, ang dami pa nila babayaran. Diba? Kasi one file at tatay. Kasi kung may mga tubo pa yan, kailangan pag-aralan pa nila. Yung dokumento na kailangan pa nila. Kailangan pa nilang isa-isahin yun. Diba? Mga proseso, araw palilipas. Nagaso sila ng kung ano-ano. Mga processing fee, paglakad-lakad sa munisipyo, paglakad-lakad sa korte para ma-file yun. Pag malaban pa ng korte na ang laki pala ng tubo nila, tapos malalaman na pagdating sa court, may reklamo yung kliyente na nangaharas sila. O, sino ngayon yung talo? Di yung mga bugok.
Diba? Yung mga kulukoy na yan, yung mga tanay, mga kulukoy na mga ulam na, hanggang ganyan lang yan. Ngayon kung sasabihin nilang blacklist, blacklisting to all government offices. Anong ang blacklist? Anong iba blacklist sa government offices? Sa akong government offices yan. Alam ko kasi may mga loan ako sa mga OLA na hindi ko nabayaran, no? Ito, diba? Alam niyo naman na meron akong mga loan dyan. Pero kailan lang, nakaloan ako sa Pag-ibig. Ako sasabihin blacklist. Lilinawin ko lang ngayon sa mga government offices, blacklisting, hindi totoo yun. Walang magiging blacklist sa inyo. Depende na lang kung may kaso talaga kayo na isinampa sa inyo ng korte. Baka mamaya, meron kayong nagawang kamalian talaga. Yun, pwede. Siguro, pero hindi kayo pa blacklist sa mga government offices. Anong problema ro? Kasi ahensya ng gobyerno, mga korte, di ba? O, paano yung blacklist? Makakapunta pa rin niya para makapag tingin siya kung totoo ba yung mga sinasabi sa kanya. Pwede sila mapi sa government, di ba? Paano yung blacklist? Baka tutukoy nila yung mga bangko at mga government offices na may mga benefits sa mga tao tulad ng SSS, GSIS, at Pag-ibig. Baka yun. Tandaan nyo, may mga ganyan. Itong makatulad itong ginagamit nila mga pangalan ng mga law office, ng mga abogado. Marami na reklamo yan. Nung huli nga, di ba, may ginawa akong video about sa isang attorney na kung saan nag-file nga ng proper complaint doon sa NBI. Hindi ko lang naasundan kasi wala siya post. Kasi naka-private na siya ngayon. Siguro nag-file talaga siya ng complaint about that kind of certain OLA na nirereklamo din. Dahil pangalan na mismo yung nakalagay. Tapos ito nakaroon lang last week. Meron na naman silang ginagamit na pangalan ng isang abogado na kung saan nag-post doon sa Facebook page ng mga OLA na hindi talaga siya nagiging tawag doon, wala siyang accessibility doon sa mga yan, hindi lumalapit sa kanya, ginagamit lang yung mga pangalan niya. Baga nagsisearch din yung mga yan yung mga kulukoy ng mga OLA, nagsisearch din yung mga abogado na pwede nilang gamitin at gawing ipanako sa inyo. Tapos siyempre dahil nga yung ID natin ay may mga address, siyempre, kung saan tayo nakatira, kung ano yung binigay natin address. Siyempre, malalaman ko, kunwari ako Valenzuela. O kaya yung ID ko, ginamit ko, yung address niya sa Caloocan. Malalaman nila kung saan ka munisipyo. Siyempre, di ba sabihin, mayroon ako pinanakaso sa'yo. Tapos ganito, ganyan. Patakot ka na, kasi may kaso ka. Huhulihin ka ngayon. Utang yung problema nyo Hindi naman ano yan, hindi naman kasong criminal. Ano dapat ikatakot? Tandaan nyo, kung gusto nyo maliwanagan kahit gusto nyo mapatunayan na hindi kayo nakablatter sa munisipyo, sa barangay ninyo, sa presinto ng pulis, puntahan nyo mismo para kayo mismo makaalam ng kasagutan. Kasi, ano po talaga, never nilang gagawin niya. Dahil kung sa nagpunta sila at nalaman ng munisipyo o ng barangay at ng mga presinto ng PNP na, empleyado ng isang OLA. Baka ma-question pa, anong OLA ka? Paano kung meron silang record na maraming complaint yung OLA na yun? Kunwari, isang lugar sa Valenzuela, maraming naging biktima yung OLA na yan. Tapos, nagpalit sila ng complaint agent o di automatic malaman na, empleyado ka pala ng OLA na ito. Maraming reklamo sa inyo pwede ba yung parang, di masabi na, sino nakapending yung mga case dyan sa iba, lalo yung mga pending na complaint na maaaring maging dahilan para matanong pa siya kung saan yung opisina nila. Diba? Baka malamang mahuli pa. Diba? Maging siya pa yung dahilan para magsara yung kumpanya nila. Diba? Ang ganyan magiging problema ron. Kaya ako natatakot kayo sa bagay itong klase ng mga email nila ng mga may law office. Hindi totoo yan. Kahit mga legal counsel na, pero kung ano yung mga legal department nila pinagsasabi, hindi ko alam kung may legal department talaga yung mga yan. Pero lahat ng kumpanya dapat may legal department. Pero eto, baka hindi ko masabi legal, sila lang yan Kasi illegal sila Di ba? Pansin nyo, di ba? Paano naging illegal kung illegal yung ginagawa? Kung illegal yung activities? Di ba? Paano masasabing legal yun? Kung sila mismo, illegal ang gawain, illegal ang interest, illegal yung pagbawanta, illegal yung harassments. Paano nagkaroon ng legal department? Di ba? Ganun po yun. At kung pupunta sa munisipyo, handaan ninyo, hindi nila pwedeng gawin yan. Kung may tatakbo din sa inyo, blacklisted na kayo, hindi kayo makakautang, huwag kayo maniwala. Dahil ako isang patunay na hindi naman ako na-block ng mga government offices. So, like yung Pag-ibig nga, nakaluna ko, hindi naman ako nagka-problema. Matagal nga lang, kasi alam nyo may calamity daw yung nakaraan, kaya ayan,
nagtagal talaga yun, hindi katulad nung nasaglit lang, wala pong 1 linggo. Pero ngayon tumagal siya ng mga 2 weeks. Yun, pero hindi ako na-block. Di ba? Hindi ako nagkaroon ng problema. Saglit lang, andun ako sa pag-ibig. Yun. Kaya kung tulad ko, matagal na itong tatanong sa atin na to eh. Pero alam kong ilang buwan na ito may problema. Kung di kayo makabayad ba, huwag nyo na pansinin, huwag nyo na intindihin. Yung i-stress nyo yung sarili ninyo. Totoo lang, no? Ito yung mga magneto kasi pabalik-balik minsan yan. Ako nga, nakakatanggap ulit ako ngayon ng mga naniningil. Last year pa yun, pero ngayon nare-receive ako may naniningil ngayon. So, susunod natin pag-usapan. Kasi may tinitignan ako marami nakatanggap ng text na yon kahapon. So, yun. Ito muna tayo ngayon. Sana nakatulong ang aking sinabi sa inyo mga Kajani at hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod, Kajani ng Giant TV. Ito Giant Death, usapang utang, usapang ulan.